Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Una sa lahat, pagpasensya nyo na po at sorry ho talaga kung hindi man ako nakapagpaalam kanina sa live stream natin bago mag-end. Kasi po biglang nalubat ang cellphone na ginagamit ko pag live. Kaya sorry ho talaga kanina sa lahat natin ng mga viewers. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng mga nagre-replay. Thank you. And again, sorry po talaga. Okay, ito yung sinasabi ko kanina mga ka-action, no? Na i-upload ko after ng live. So, pag-usapan lang ho natin ito at magbigay lang po tayo ng kanya-kanyang reaction kung kayo ba ay ito din ba ang inyong kahilingan. Ito po, panoorin po muna natin ito. Ang lagi ko pong sinasabi na kahit pa malaki yung sakripisyo, sa dulo ng lahat, kabutihan yung lagi ang natin. So yun na ho mga ka-action, no? Napanood na po natin. Kung hindi po ako nagkakamali, sa Bataan po ang rally na yan noong 2022. Kung hindi po ako nagkakamali. Kasi tandang-tanda ko po ang rally sa Bataan no? So naka-upload kasi yan sa isang page na kung saan may caption na ang sabi, isang laban pa Mayor Leni Robredo sa 2028. Handang-handa na kami. Yun yung kahilingan ng nasabing page. At marami ho talaga ang nag-react dyan. Thousand. At marami din ang nag-comment na sang-ayon sa kahilingan. Yun din po ang mga kahilingan nila. Isang laban pa ni Mayor Leni sa 2028. Diba? Ako mismo, isa din po ako na humihiling. No? Excuse me. Na sana pagbigyan po ni Mayor Leni ang kahilingan natin ng mga supporters niya. Diba? Alam nyo, sa akin pananaw, malaking chance na mananalo si Mayor Leni Robredo. Diba? Hindi pa man po siya naging mayor. Diba? Hindi pa rin siya naging mayor noon. Diba? Mula ng kanyang pagkatapos ng kanyang termino bilang isang vice president, ano ba ang sabi niya? Mapapublic servant man siya o mapa-ordinaryong Pilipino, nandyan siya. Yes! Pinanindigan po yun ni Mayor Leni Robredo. Diba? Malaking tulong po ang ginawa ni Mayor Leni Robredo kahit noong hindi pa siya ay mayor after ng kanyang termino bilang isang vice president ng Pilipinas. Malaki po ang tulong niya o naging katuwang niya sa gobyerno ni Mr. President Bongbong Marcos kahit ang kanyang non-government organization na Angat Buhay. Yun yung tinutukoy ko na malaking ambag o naging malaking katuwang sa gobyerno. Diba? Tinupad po ang sinabi ni Mayor Leni na mapapublic servant man siya, mapa-ordinaryong Pilipino, nandyan siya. Diba? Alam nyo naman siguro yan kung ano ang ginawa ng mga programa ng Angat Buhay program. Sa aking pananaw nga, talo pa nga dyan ang Office of the Vice President ni Sara sa mga programa ng Angat Buhay. Diba? Kaya sabi ko nga, malaking chance, no? Malaking chance na mananalo ito si Mayor Leni sa 2028. Diba? Kasi ang ibang tao, namulat na. Diba? Namulat na po talaga. Kaya ito ang sinasabi natin. Kung tumakbo man si Mayor Leni, dahil di man tayo sigurado, no? Yun nga yung sabi ko sa thumbnail, mangyayari pa kaya ito? Itong kahilingan ng mga supporters at ako mismo. Diba? Mangyayari pa kaya ang kahilingan natin na pagbigyan kaya tayo ni Mayor Leni sa ating kahilingan. Yun yung malaking question mark. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag tumakbo si Mayor Leni Robredo, malaki po ang chance na mananalo po ito. Diba? Kasi alam naman po natin ang mga loyalista, no? Kung walang pambato ang administrasyon ay
magiging Leni Robredo na rin yan. Kasi alam din po nila, no, ang ginagawa ni Mayor Leni. Malaking tulong po o naging katuwang po ng gobyerno ni Mr. President Bongbong Marcos lahat ng programa ni Mayor Leni Robredo sa kanyang non-government organization na Angat Buhay. 'Di ba? Sa tingin nyo ba may laban ba si Vice President Sara? Sabihin na natin may mga supporters pa rin yan, mga ka-aksyon. Pero kung sila ang dalawa ang maglaban sa 2028 o tatlo o apat, sila lang talaga dyan ang maglaban dalawa. Sa tingin nyo ba mananalo kaya si Vice President Sara kay Mayor Leni Robredo kung sila ang maglaban-laban sa darating na presidential election sa 2028? Di ba? Sabi ko sa inyo, malaking chance po yan. Dahil si Mayor Leni nakitaan ho talaga na talagang consistent ang kanyang ginagawa. Mapa-public servant at hindi man public servant. Nandyan siya. Pinatunayan niya ang kanyang sinabi. Di ba? Si Mayor Leni, ang mga supporters yan, andyan pa. Intact pa yan. Pero yun nga lang, malaking katanungan. Kung mangyayari pa kaya or pagbigyan pa kaya ni Mayor Leni ang ating kahilingan na isa pa. Di ba? Kasi yan ang dapat na mga ka-aksyon. Una-una dyan una-una makita natin kay Mayor Leni Robredo walang bahid na korupsyon. Di ba? At yan ang dapat na sana lang na maging susunod na presidente after ni Mr. President Bongbong Marcos. Kasi naniniwala ko na itong ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos laban sa korupsyon, ang pag-flick sa West Philippine Sea ay talagang ipagpatuloy po yan ni Mayor Leni Robredo. Yun yung pananaw ko. At yan ang nakikita ko kay Mayor Leni Robredo. 'Di ba? Pero titingnan ho natin mga ka-aksyon, no? Salamat sa lahat ng mga kakamping na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nawawala ng pag-asa na sana ay bigyan pa tayo ng isa pa ni Mayor Leni Robredo na siya ay tumakbo sa 2028, no? Hindi pa man siya nagsasabi na ayaw niya na, tayo po ay nandito lang, no? Nandito lang at naghahanda na para samahan siya sa laban niya kung tumakbo po siya. Di ba? Yan po yan mga ka-aksyon. Okay, yun lang ho mga ka-aksyon. Kayo, okay lang ba sa inyo na siya ang susunod na presidente if ever kung tumakbo siya sa 2028? Okay lang ba sa inyo? Kayong mga loyalista, okay lang ba sa inyo? Mga kakamping, alam ko okay na okay yan. Diba? So yun lang, i-comment nyo lang ang inyong side comment kung ano ang masasabi nyo. So maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone.